To, nakikita niyo? Desisyon ng Korte ng San Fernando, Pampanga. July 30 po lumabas yung desisyon. Guilty si Jonathan Morales sa pagsisinungaling. O, di ba? Ito po yung pinatulan ni Senador Bato de la Rosa na testigo dyan tungkol sa mga kung ano-ano pinagsasabi laban kay Pangulong Marcos. Di ba sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito ay pambansang sinungaling? Aba, dito sa desisyon ng Korte, lumalabas na ganun. Kasi dito ay guilty beyond reasonable doubt, perjury, sa ilalim po ng Article 180 ng Revised Penal Code. At hinahatulan siya ng makulong ng 4 na buwan at pinagbabayad ng 1,000 pesos, 100,000. May penalty pa, 1,000 pesos. Pero ang issue dyan, kahit na 4 na buwan lang, umalit na pera yung penalty, pero yung hinatulan ka ng korte na ikaw ay guilty. Guilty sa pagsisinungaling. Ayan July 30 lang lumabas. Ano ngayon? Di ba ilang araw pa lang? Lumabas na ngayon. San Fernando, Pampanga po ang naglabas ng korte. Guilty na po yan. Decision na po yan. Laban kay Morales. Jonathan Morales, yung nagpagamit ng mga senador tungkol dyan. Pero ito sa ibang issue. Kaya kung si Morales ay kakasuhan ulit ng pagsisinungaling ng Senado, abay ganito rin ang mangyayari sa kanya. Ito sa ibang kaso Pero guilty na ho siya. Matagal na itong kaso na meron pala siya. Yan na sinasabi din ni Morales na siya may mga kaso at ongoing pa. Ngayon ay meron ng desisyon ng korte. Perjury, pagsisinungaling. Guilty na ho si Jonathan Morales. Kaya ko dinidiin, huwag kayong magsinungaling dahil meron tayong batas. Nakakaya na kayo po ay hatulan ng korte na kayo'y sinungaling at pinarurusahan. So wala na kayong laban dyan dahil kayo nagsisinungaling. Warning ito, related ito dun ho sa ginagawa ngayon ng Kati. Kati Binag ba yun? Bakit yung ibang tawag Kati Boni? Ano ba yun? Bakit gano'n? Anyway, parang Kati, pangalang Kati. Di ba? Inaakusahan din niya ang first family, especially ang ni Gabinete raw at saka si First Lady tungkol sa kung ano naman tungkol sa drugs na mukhang nagpapagamit. Alam mo yung babae niya, hindi naman pala talaga dapat paniwalaan, mukhang hindi maganda ang record. At yan pala alam nyo, may lumabas na hong isang video na nagsasabi at humihiling sa kanyang, tumigil ka na dyan, huwag kang magpagamit, ginagamit ka lang. Kay Florendo ka pala, Mr. Florendo pala sa Davao, dyan siya galit, yung babaeng yan. Pero ginagamit itong issue, parang collateral lang si PBBM at ang ating gobyerno. So may nagpapagamit sa kanya. Isa yan sa mga in-interview ni Maharlika, yung inyong nung pinaniniwalaan yung mapanirang vlogger. O in-interview niya kung ano mga sinabi, naniwala naman kayo. Ayan ngayon. Warning ito, kung si Jonathan Morales nagsisinungaling sa kanyang mga ginawa nung araw, guilty na. Base sa desisyon ng Korte ng Pampanga. Kaya yung pagsisinungaling, yan po isang krimen, isang kaso yan. Pwede kayong makulong. Ayan, pinakukulong na nga si Morales. Guilty. Doon sa kanyang mga ginawa nung araw. So ikaw, Kati, yung isang kaibigan mo na nanawagan sa yung tumigil ka, huwag kang pagamit dahil naniniwala siya, ginagamit ka lang, huwag kang sumali dito sa politika. Dahil ang galit mo lang daw doon sa dati mong boyfriend mo, kung ano. Binigyan ka pa raw ng bahay sa Alabang. Tapos binawi sa iyo yung bahay mo nung asawa yata. O ngayon, magagalit ka. Ngayon, nagpapagamit ka kay Maharlika, para lang. Si Morales, ginamit din ni Maharlika yan na para makumbinsi ang Senado na mag-imbestiga ng ilang araw, ilang linggo, kaya nagagalit ng mga tao kay Senador Bato dahil nagpagamit sa tinuturing ng ating Pangulong Marcos na pambansang sinungaling, liar. Di ba? Yan ang sabi ng Pangulo niya kay Morales. O ngayon, doon sa kanya mga kasong nakapending sa korte, lumabas na ngayon ng desisyon. Guilty. Kaya nga ipakukulong na siya. Yung sa Senado, kaya dapat ang Senado mag-file din ng kaso na pagsisinungaling din laban kay Morales kasi sila ay naguyo, sila ay napaniwala doon sa kanyang mahabang sinasabi na wala namang dokumento, puro hearsay lang. Kaya ikaw, Kati, na ginagamit kayo ni Morales, ni Maharlika, yan din ang mangyayari sa iyo. Pwede ka rin kasuhan. Makukulong ka. Lalo na ngayon na nag-viral na yung panawagan ng isang kaibigan mo, kilalang kilala ka, na ikaw daw ay ginagamit lang, huwag kang mapagamit sa politika para siraan ng Pangulong Marcos ang ating gobyerno dahil yung galit mo ay galit mo lang doon sa dati mong kasama o karelasyon. Bakit mo dinadamay ang Pangulo? Pinapalabas mo, kaibigan ng Pangulo, ang mga Florendo, hindi mo alam ang sinasabi mo.
Mas malapit sa mga Duterte ang Florendo. Yung mga Florendo family, kung di ako nakakamali, sila yung isa sa mga tumulong financial support kay Duterte na tumatakbo noong 2016. Inamin na nga na in public ni Duterte yan na si Florendo isa sa mga tumulong sa kanya. Hindi naman nalapit nitong nakaraang eleksyon yung mga Florendo kay Pangulong Marcos. Wala akong nabalitaan. Tapos ngayon pinapalabas mo na malapit ang mga Marcos sa mga Florendo, tapos sinasabi mo may kaugnayan sa drugs, di ba? Kaya ikaw, ate, warning lang ito bilang Pilipino. Huwag kang paggamit, huwag mo sirain ang ating gobyerno dahil sa iyong interest na kung anumang interest. Kung ikaw ay binayaran para manira, delikado yan. Magagaya ka rito kay Morales. Hindi ako nagbibiro. Pinakita ko na sa inyo yung desisyon ng korte. Pinakukulong siya dahil nagsinungaling. Ikaw, ay malamang yan din ang aabutin mo pagdating ng araw pag hindi ka tumigil. Dahil ang pagsisinungaling ay isa huyang kasalanan na may batas tayo na magbibigay ng kaparusahan. Kaya maging maingat lang po. Ang kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa mga paghahayag, merong limitasyon. Pag lumampas ka sa limitasyon, meron ng accountability. Responsibility and accountability, huwag niyong kalimutan. Nasa gobyerno ka, pribadong buhay ka. Lumalala ka rin, Kati. Isipin na, nanawagan ka ng people power. Ano yun? Hindi mo nga mapatunayan, sinasabi mo, nagnanawagan ka ng people power. Alam mo ba yung people power, pagka wala sa lugar, may pagkasedisyon yan? Pagpapabagsak ng gobyerno yan? Baka another case yan, baka hindi mo alam. Nako! Sa bagay, mukhang mababaw ang kaalaman mo pagdating sa mga ganitong issue. Dahil base dun sa background, medyo may pagka-personal, pero babasahin at babasahin, aalamin kung meron kang kredibilidad. Paliwanag mo nga, bakit daw ang dami mong anak? Yung mga anak mo daw, iba-ibang tatay. Anong ibig sabihin nun? O anong klaseng babae yan? Papaniwalaan ba yan? Kapanipaniwala ba yan? Kung may mga anak ka na iba-ibang tatay? Tapos ngayon, kung nababanggit yung lalaking taga Davao, negosyante yun, mayaman po yung mga Florendo. Big time na mga negosyante yung lihitin mo. Ayun pala yung kaaway mo. Sabi nung kaibigang mong nagsalita doon sa nag-viral ngayon, nananawagang huwag mo nang palakihin yan. Dahil alam niya ang punot dulo at issue. Nagpapagamit ka, ginagamit ka lang ni Maharlika at ng mga anti-Marcos. Ay mali. Pag kinasuhan ka, mag-isa ka. Pagka nagkaroon ka ng problema sa korte, mag-isa ka. Hindi ka tutulungan. Katulad ni Morales. Tutulungan ba ni Maharlika yan? Tutulungan ba yan ng mga Duterte pagka nagka-problema? Hindi. Although yung kanyang kaso na naging guilty na siya sa San Fernando, Pampanga, dating kaso yun. Pero pag may nag-file ng kaso na another case na pagsisinungaling si Morales, tutulungan ba siya ng mga nanggamit sa kanya? Wala. Pag ginamit kayo, hanggang doon lang yun. Pag kinasuhan kayo, hindi na kayo tutulungan ng nanggamit sa inyo. Kung may pangako niyan, hanggang pangako lang yun. Hindi na magkakaroon ng katuparan. Pambayad sa abogado, pambayad sa lahat kapag kinasuhan kayo. So paalala lang po, hindi ito takutan. Maging tapat sa bayan, maging tapat sa sarili, huwag magpagamit sa masamang uri, makasariling galawan. Dahil kayo ang mananagutan, hindi yun ang gamit sa inyo. Kayo ang makukulong, kayo ang kayahiya, kayo ang sasabit. Sino man, maging warning ito. Hindi po ako nananakot. Aking opinion, analysis at interpretation. At warning na rin, huwag kayong pagamit dahil pag kinasuhan, kawawa kayo.